Hello, what's up mga kamani magnet? Narito na naman tayo para sa mga bagay na di mo dapat pinapasok sa kwarto mo para di ka malasin, sapagkat ang mga bagay na to ay maaaring magdulot ng kamalasan, bighati, kalungkutan at pagkakasakit, kaya iwasan. Ang unang iiwasan natin ay ang pagpapasok ng mga alagang hayop o pagtabi nila sa iyong pagtulog. Ang mga alagang hayop natin ay may binibigay na aktibong elemento o sinasabi nilang aktibong portion ng kanilang buhay sa kanilang amo. Kapag sila ay katabing matulog ng kanilang amo, ang pagtulog mo ay magiging balisa at hindi maayos, kung saan ang enerhiya mo pagkagising mo pa lamang ay mahina, matamlay at wala kang ganang magtrabaho. Nauubos kasi ang aktibong enerhiya ng mga amo kapag katabi nila sa pagtulog ang kanilang mga alaga, mapaaso man yan o kaya naman ay pusa. Kaya naman mas mainam na ang mga alaga nyo ay bigyan nyo ng espasyo sa kanilang pagtulog kung saan hindi sila tatabi sa inyo. Kahit ba gaano nyo kamahal ang mga alaga nyong aso, magbigay kayo ng espasyo para maging maayos ang pagtulog mo at maging maayos ang gising mo. Isa pang bagay na hindi mo dapat inilalagay sa loob ng iyong kwarto ay ang mga bookshelves. Ang mga bookshelves niyan ay isa ring aktibong elemento na kung saan kapag ito ay nasa loob ng kwarto mo ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya. Ang kwarto ay lugar kung saan dapat tayo ay namamahinga. Ang kwarto ay lugar kung saan dapat tayo ay nagbibigay ng pagkakataon upang ang kapanatagan, kapayapaan at pagpapahinga dulot ng maghapong pagkapagod ay ating magawa at magampanan. Ngunit kung nasa loob ng iyong kwarto ang mga bookshelves niyan, ay maaari itong makapagdulot ng aktibong enerhiya kung saan ang pagkatulog at pagkabalisa ay magaganap sa iyong buhay. Ang kwarto ay hindi lugar para sa pagbabasa, kundi para sa pagpapahinga. At isa pang bagay na hindi mo dapat inilalagay sa loob ng iyong kwarto ay ang mga matutulis na bagay. Anumang bagay na matutulis ay hindi na dapat inilalagay sa ating mga kwarto. Maaari kasi itong magdulot ng mga enerhiyang negatibo. Ang mga sharp objects na yan ay nag-eengganyo o nag-a-attract ng negatibong enerhiya na pumasok sa loob ng tahanan mo. Kaya naman, ang mga sharp objects na yan ay para lamang sa kusina at hindi para sa kwarto. Kaya mas mainam na ilagay at ipwesto mo yan kung saan sila nalarapat para hindi makapag-attract ng negatibong enerhiya. Ang mga negatibong enerhiya na yan na maaari nilang ma-attract ay maaaring magdulot ng kapisalaan, problema, pagkakasakit sa lahat ng natutulog sa kwartong yan. Isa pang bagay na hindi mo dapat inilalagay, itinatapat sa loob ng iyong kwarto ay ang mga salamin. Ang paglalagay ng salamin ay binibigyan mo dapat ng pagkakataon para maipwesto ito sa tamang lugar. Sapagkat kapag naipwesto mo ang salamin katapat ng iyong kama habang ikaw ay natutulog, ay maaari itong magdulot sa iyo ng pagkabalisa at pangangalunya, kung saan habang natutulog kayo ay nadodoble kayong mag-asawa, kung saan kapag ganito ang sistema, magkakaroon ng kabit, pangangalunya, sino man sa inyong dalawa. Kaya naman upang maiwasan ang pagkaubos ng enerhiya, upang maiwasan ang pagkakaroon ng ibang kirida, mas mainam na huwag mo ipupwesto ang salamin sa loob ng iyong kwarto. Isa pang bagay na hindi mo dapat inilalagay sa loob ng kwarto mo ay ang mga halaman. Alam mo bang ang mga halaman na may lupa ay isang tinatawag na aktibong elemento? Ang mga halaman na yan o earth element ay hindi dapat na sa loob ng kwarto. Ang mga halaman kasi ay nasa loob ng kwarto na nagbibigay ng sistema o bagay na nagdudulot ng kalungkutan,
ng pagkakaroon ng balisa sa mga taong natutulog dyan. Ang mga water element o earth element ay hindi mo dapat ipinapwesto sa loob ng iyong kwarto para maging maayos ang pagtulog mo. Ang pagising mo sa umaga kapag ganito ang setup ng kama mo ay magiging mahina, kung saan ang buong maghapon mo ay hindi magiging maganda. Wala kang magagawang trabaho kung may halaman sa kwarto mo. Isa na rin ang mga aquarium na may water element. Ang dulot ng sobrang buhay na aktibo at sobrang daming active energy ay maaaring magpahina sa mga taong natutulog sa kama na yan. At ang pagkakaroon ng aquarium sa loob ng kwarto ay ang tinatawag na aktibong elemento kung saan ang mga isda habang gumagalaw ay aktibo, ang tubig na nasa aquarium ay aktibo at ang malakas na enerhiya na yan na sobrang aktibo sa loob ng kwarto mo ay makapagdudulot ng kamalasan at panghihina sa mga taong natutulog dyan. Ito rin ay maaaring mag-cause ng mga sakit o karamdaman, partikular na sa hypertension o kaya naman heart attack at anxiety. Kaya naman kung ayaw mong maramdaman ang mga bagay na yan, huwag kang maglagay ng aktibong elemento sa loob ng iyong kwarto. Isa pang bagay na dapat iniiwasan mo ay ang mga kalat na nasa loob ng iyong kwarto. Kahit ba sabihin na ang mga kalat na yan ay nasa ilalim ng kama, nasa gilid ng kama, o nakatago sa ilalim kung saang ilalim man yan ay hindi maganda. Dapat kasi ang positive chi at ang enerhiya na positibo ay mainam na nakakaikot sa loob ng kwarto mo. Kapag ang mga buhay na elemento, aktibong elemento ay hindi na ikot sa loob ng kwarto, maaari na itong magdulot ng kamalasan. Sapagkat ang mga yan ay nagiging stagnant sa loob ng kwarto mo. Huwag mong hayaan na maging stagnant ang mga aktibong elemento para hindi maging problema sa susunod na araw. At syempre, huwag mo ring hahayaan na ang mga kwarto mo ay may nakalagay na mga tuyong bulaklak. Okay? Ang mga patay na bulaklak, tuyo na, kahit gaano pa kaganda yan o kahit gaano ka-sentimental value ang ibinibigay, ay huwag mong hayaang nananatili sa loob ng iyong kwarto. Sapagkat anumang bagay na hindi na maganda sa paningin, anumang bagay na hindi na nagdudulot ng atraksyon sa loob ng iyong kwarto, lalo na kung patay na ang mga to, ay hindi na magandang pinapanatili mo pa sa loob ng kwarto, sapagkat ang makakasisigurado ko lang sa iyo, kapag ganito ang sistema ng kwarto mo, pagkahina ang dadanasin mo at kamalasan ang ibibigay nito sa iyo.